Mga kababayan, welcome back po. No? Bali, sa August 14 na po, maglalapse into law yung panukal na batas sa pagpapalawig ng termino ng mga barangay officials. Ayan. Sa araw po kasi na yon, mag-30 days. At meron din mga report na hindi na nga daw po ulit pipirmahan ng presidente. So, maglalapse into law na po. Alam niyo po ba ay hindi sapat kahit meron po magpetisyon para pigilan ng batas na ito ay hindi po sasapat ang TRO na yan. Bakit? Yan po ang ating pag-uusapan. Tuloy-tuloy na po tayo mga kabayan. Lilinawin ko lang po yung ibig sabihin ng lapse into law kasi meron po mga hindi nakakasabay sa ating pinag-uusapan dito sa BSKE. Ibig sabihin po ng lapse into law, ito po yung ipinasang batas ng houses ng Congress at Senate, ratified bill po ito at ito po ay pumasa. Pag naipasa po ito, papadala sa presidente para desisyonan. Ngayon, kapag hindi po nag-act ang presidente dito sa loob ng 30 days, ito po ay magiging ganap na batas. No, tapos kung yan po ay nag 30 days na meron pong publication yan, no, habang rules po kasi yun, yung 15 days publication yan, para talagang malaman ng mga mamamayan na meron na pong bagong batas. Ayan po. So ang pinag-uusapan po nating batas dito ay yung SB number 2816 na ipinasa. Ayan, at na-transmit noong July 15. No. So, ang 30 days niya, sabi ng palasyo ay August 14, lapse into law na siya. Magiging ganap na po siyang batas. At pag nagkaganon, matutuloy na yung laman ng batas na ito na nag-uuro nga sa November 2, 2026 at meron pong pagsasaayos ng termino ng mga barangay officials na 4 years at 2 termino. So, 8 years maximum. Yun po ay nilinaw nila eh. Diba, ganun pa man, kung ano man yung laman na yan, ay malalaman pa rin natin yan. Ang ating pong pupuntuhin ngayon ay kung mayroon nga magpetisyon kasi magiging ganap na pong batas ito. Sabihin na po natin na mayroon po nagpetisyon. No, isang grupo nagpetisyon, hindi sumasang-ayon sa batas na yan, pumunta sa Korte Suprema at mayroong sabi-sabi, TRO daw. No, kung titignan natin at pag-aaralan natin mabuti, mukhang hindi pala sapat. No, hindi sapat itong TRO na to para pigilan ang batas na ito. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang TRO po ay pwedeng i-issue, no, pwedeng hilingin yan, no, depende sa sitwasyon, kung immediate. Halimbawa ay meron sitwasyon na kailangan mo mapigilan yung kalaban mo sa kaso, pero siyang gagawin na pwedeng may masaktan, no, parang prohibits ito para pigilan isang aksyon ng isang kalaban, no? Ngayon, kung nakapag-issue po ng TRO, ang buhay po nito ay 72 hours lamang. No? Ibig sabihin, 3 days lang. Napaka-iksi po ng buhay. Isipin nyo na po yan. 3 days lamang po ang buhay ng isang TRO. At kung ito po ay i-extend, hihilingin na i-extend ng mga nagpetisyon o depende sa sitwasyon ng kaso, pwede po itong ma-extend sa maximum na 20 days, including yung 72 hours. Ibig sabihin, maximum po ay 23 days lamang po. So, kung iisipin nyo mga kabayan, kung halimbawa, pinitisyon ito after maging batas, no? Halimbawa, naging batas ng September 1 ng SB number 2816, tapos pumunta ang nagpipetisyon doon at halimbawa lang nakakuha ng TRO. Ayan. No, nakakuha ng TRO bago pa mag-hearing, di ba? Sa loob ng 23 days na yan, kung wala naman pong magiging maayos ng mga hearing dyan or walang mag-a-act dyan, mamamatay po yan. Pwede po nating mamatay yung TRO na yan kasi may life span po yan, napaka-iksi lamang po. Itong SB number 2816 na naging batas na ito ay
gagawin yung BSKE sa November next year pa eh. O, paano yun? Ibig sabihin, pag na-expire na itong TRO na ito, di wala rin pala. Napaka-useless pala ng TRO na yan. Ano pang i-hold mo doon? Anong pipigilan mo doon? Di ba wala? Siguro po pwede bago mag-election sa November 2026, hihiling ka naman ulit ng TRO. Ganap na pong batas iyan. So sa nakikita ko, kung iintindihin ninyo mga kabayan, ay parang useless ang isang TRO sa usaping ito or sa pagpipigil ng batas na ito. Kasi kung babalikan natin yung BSKE 2023 na ituring yun na unconstitutional, pero wala tayong narinig na TRO. Kasi depende sa panahon at sitwasyon eh. So, pwede mangyari ulit yan dito. Maaaring humiling sila ng TRO para saan? Para saan po pala? Isipin nyo mabuti. At depende pa po yun. No? Depende sa judge kung mag-i-issue ng TRO bago mag-umpisa ang mga hearing. Hindi naman po immediate yan eh. Immediate po ba yan? Di ba? Hindi. No? So, kadalasan ng TRO ay i-issue yan or pagkatapos na mga hearing o sa kalagitnaan. Kung ipipetisyon niya, siyempre, kung ang petitioner lamang ang mag-a-act dito at yung kung sino mang ibiversus nila dyan, hihingi ng panahon niya, meron niyang panahon para pumunta doon, buwan din ang binibilang dyan, mauubusan na po ng oras ito. At kahit sabihin man natin, sabi niya may mag-comment dyan, unconstitutional nga yan eh. Diba? O halimbawa, sabihin natin na ipinanalo, nanalo ulit, na unconstitutional itong SB number 2816 na to, kailan pa magaganap yung desisyon na yon? Ilang buwan na lang, December 1 na. At ang naitupad na batas ay gagawin sa November 2. So, parang wala rin pupuntahan na eh. No, sa sa views ko lang, sa tinitignan ko. Hindi pa ako nagbabayas. Sabi ko nga sa inyo, yung mga forecast ko ng mga lakaran, tumama po yun. Wala po akong ginaya doon. Kasi ako lang naman po yung halos nag-forecast na nag-umpisa ako sa gitna. No, hindi po tayo nagpapabayas. Yung kabilang panig na December 1 na dapat patutuloy, nagbigay na rin tayo doon ng opinion. Kasi yun naman talaga yung easy ruling at existing law. Kaya lang nga kasi sinasabi natin na meron na pong ginawang bagong batas ang gumagawa ng batas. Karapatan po nila yun. Dahil legislatura po ng bansa yan. Sila po ang gumagawa ng batas. Yung batas na yun, sila rin naman ang gumawa nun. At sila rin ang pwedeng gumawa ng bagong batas. Ganun po yun. No? Balik tayo sa TRO na yan. Hindi po yan basta-bastang ini-issue ng judge. No? Titignan po yan. Hihingaan ka ng paliwanag kung bakit kailangan mo ng TRO. Sa usapin nito mukhang hindi po kailangan. At kung meron mang, ayun nga, at kung sabi ko kung mag-issue man, napakaiksi ng buhay ng TRO, maximum ay 23 days o baka depende sa Supreme Court. Sabihin natin 30 days. Kulang pa rin no eh. Diba, paano mo pipigilan yung isang batas na gagawin or i-implement sa November next year? Di po ba? Nag-lapse into law, sabihin natin September 1. At ang publication 15 days. Napakabilis lang po nun. No? So sa loob ng publication na yan at mayroong TRO, no? Siyempre habang gumagana yung publication yan, gumagana din yung buhay ng TRO. Depende pa po yun kung ang TRO, no, at yung kabilang panig ay hindi basta-basta makatugon, mamamatay na po yung TRO na yan at magiging ganap na nga pong batas ito. Yun lang po, no? Kung babasihan lang natin yung buhay nitong TRO at yung sa proseso ng pagiging batas ng naging batas, yung nag-lapse into law. At kung iko-contest pa rin, itutuloy pa rin yung petisyon, dadaan sa mga hearing, halimbawa, ilang buwan na lumipas, no? At naituring na unconstitutional,
Para mangyayari lang yung BSKE noon na ituring na unconstitutional pero natuloy pa rin naman ang eleksyon noong 2023. No, sabi ko this time iba ito. Iba ito kasi ito ay fixing of term na po. Inurong ng isang taon lang naman, ba't ang daming ayaw. Urong ay pagkakataon pa nga din ng mga aspirante para makapag-ipon para makapagpakilala palalo Hindi po ba? So kaya tinitignan ko mukhang papanigan pa din. Mukhang papanigan na rin ng Supreme Court ang batas na ito at mababaliwala yung petition. Po yung aking views ulit dito. Titignan natin kung tatama po ako. No? Kung mali, siyempre views pa lang naman yun. Hindi ko naman sinabing yun. Hindi ko sinabing ayan ang mangyayari. No? In my views pa lang naman. Point of views. Di pa tiyak. Okay, so pag-aralan nyo, ibig sabihin ng TRO na yan, mukhang hindi uubra. Mukhang hindi applicable. Mukhang hindi na kailangan. Iko-contest pwede. Dadaanin sa desisyon. Ayun, pwede. At pag nagka-desisyon, mukhang talo pa yung magpipetisyon. Kasi nga, fixing of term na ito kaayusan. May limit na. Ayan. Alright, so ganito na lang ulit. Sa mga bagaw, subscribe and opinion ulit. Mga kabayan, mga barangay officials dyan, mga SK, opinion, iboses nyo. Ayan, maraming salamat. God bless.